there's dirt on my hands. Hello YouTube Boss Rino, welcome to my channel. Ito, reaction video na naman tayo at ito ay kay Goosebump. Isa to sa pinakamagaling dito sa Pilipinas mag-narrate at magpili ng mga video na nakakatakot. Goosebump to mga tol. So subscribe nyo si Goosebump, malapit ito mag 200,000 subscribers. So ito, pamagat nito, ako nihati-hati ko to kasi napanood natin yung iba. Pero pipiliin natin yung mga hindi pa natin napanood. So ang nakakapangalabot na multo na nasusunog na bahay. So ito, tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Air Rescue. Isang ka-goosebumps natin ang nagsuggest ng video na ito na nanggaling sa page ni Sent Salado. Ang asawa niya ay isang bumbero ng Task Grabe, nasusunog na, nagbumulto pa. Force 559 at tuwing may papatayin silang apoy ay may suot-suot siyang body cam para may document ang mga ginagawa nilang pag-apula sa sunog. At isa sa mga video niya, may napansin nga si Ariel at agad niyang ibinahagi ito sa atin. Panoorin ang tapang ng bumbero at ang kababalaghang nangyari sa video. Galing, ano siya, bumbero, tapos may body cam, no? Ay, grabe. Bumukas, yung multo kasi, syempre may sunog na initan yung multo. Syempre, lumabas siya ng bahay, masusunog din siya. Oh. Syempre, pag lumabas ka ng pinto, kailangan isara mo, di ba? Ganun kalupit yung multo na yun, di ba? Maganda pinag-aralan ng multo. Nang makarating ang bumbero sa sunog ay mabilis siyang umaksyon para patayin ang sunog. Ngunit pansinin ang pinto ng bahay sa harapan niya. Sa simula ay Uy, nakalock pala. Akala ko nakahangin lang. Di pala, nakasarado talaga. Oh. makikita mong nakasara ito at bigla na lang itong bumukas ng mag-isa. Oh my Makikita mong nasusunog na din ang ikalawang palapag ng bahay at hindi na nga nagtagal. Bigla na lang din itong nagsara. Wala kang makikitang tao sa likod ng pinto o lumabas sa bahay nang mangyari ito. Tama. Kung ganon, may espiritu kayang nanghihingi din ng tulong sa bombero para unahing patayin ang sunog sa bahay na yon? O maaaring air pressure lang to dahil sa malakas na apoy ng gusali? Kung ano man ang dahilan nito, maging espiritu man o air Kaya lang, paano naging air pressure yon kung nakasarado talaga? Dapat may magpipihit ng doorknob para bumukas siya, di ba? Kita niyo, di ba, lapat na lapat? pressure. Ang mahalaga ay ligtas nilang napatay ang sunog noon. At gusto ko lang sabihin na saludo ako sa mga kabayanihan ng ating mga bumbero dahil sa katapangang ipinapakita nila. The Unknown. The unknown. Isa pang video ang ipinadala sa atin ng isa pa nating ka-goosebumps ang mapapanood ninyo. Ayon kay Rovi Cansado, ito ay kuha ng CCTV sa likuran ng bahay nila bandang 1:00 o 2:00 ng madaling araw. Dating araw may nuno sa punso doon at madalas din daw may magpakitang duwende Duwende? at white lady sa lugar nila. Okay, labutan ako dun. Kasalukuyang gising na ang ama niya nang may marinig itong ingay. Nang tignan niya ang CCTV, eto ang kanyang nakita. Tagal, 12:56 pa lang yun. Kaya, malapit na. 24 na. Walang matitirang buhay sa atin. Papakin na tayong lahat. Nasaan? Kaya, tingnan mo. Bagsa mag-react na yung ato, alam niyo na. Asan? Ayan o, Ayun. tingnan mo, ayan na o. Si Papa yan. Ayun o, gumalaw o. Ayan, may tutungawa. Nakita rin ng aso, no? Ayun o. Alit ng kamay eh. Paano mag- Matapos na mag-react ng aso sa ingay, makikita mo sa likod ng nakasabit na Uy, bante oo nga, ang no? pagdaan ng isang ilaw. Para nga itong lumundag pataas. Matapos nun ay may Espiritu? makikita ka ding sumilip sa pwesto na yon. Hindi man malinaw kung ano ito,
pero hindi mo maikakaila na meron talagang something doon. Makikita mo pang patingin-tingin ang aso sa gawing yon. Ayon na din sa lalaking maririnig sa video, yun nga daw ay maliit na kamay. Ang ibig sabihin ba ay andon pa din ang duwende sa parte ng bahay nila na yon? Kahit ba wala na ang punso ay patuloy pa din ang paninirahan ng elemento doon? Hindi nga daw alam ni Rovi kung ano talaga ang imaheng nakita nila. Pero ano sa tingin nyo? Duwende o white lady? Hindi ko nakita yung duwende eh. Siguro white lady na parang nagpakita ng saglit, no? Kasi puti eh. She's watching. She's watching. Sa videong ito ni Prince Leonard, late na siyang makauwi matapos nilang lumabas ng mga kaibigan niya. Pag-uwi niya, agad niya daw ikinandado ang gate at nilock ang pinto dahil mag-isa lang siya sa bahay. Naghanda na din siya para matulog, pero bago yon ay naglaro muna siya ng mobile game. Habang naglalaro nga daw siya ay naririnig niyang gumagalaw ng malakas ang upuan. Oh wow. At pagtingin niya sa pinto, malaking kilabot ang naramdaman niya. Ay, ay, ay! Ang laki ng anino. Ba't nasa taas yun? Nakita mo ba Oh yon? my God. Sa itaas ng pinto niya, nakasilip ang isang mukha ng babae na may itim na buhok. Tila pinagmamasdan lang siya ng nakakatakot na entity na to at para bang hinihintay na makita ni Leonard. Mapapansin na nasa itaas na bahagi ng pinto nakasilip ang mukha sa kanya. Ano yan? Nakalutang o ganyang katangkad? Kung prank man ito ay makikita mo sanang nakahawak ang entity sa pinto para makabalanse ng tama dahil na din sa anggulo ng pagsilip nito. Pero tanging mukha lang nito ang makikita mo. Bahagya nga itong umurong sandali ngunit bumalik din ito agad sa pagsilip sa kanya. Dahil sa nakita niya ay pinuntahan pa nga siya ng pamilya niya para tulungan siyang hanapin kung sino man to at para tignan kung may ibang pwedeng daanan ang masasamang loob papasok sa bahay, pero wala naman silang nakita. Ayon kay Leonard, dati ay nakakatulog siya ng mahimbing sa bahay, ngunit ngayon ay kakabakaba na siya sa loob nito. Ano kaya ang mukhang nakasilip sa kanya? May masama nga kaya itong pakay at bakit nagpapakita ang entity sa kanya? Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Dashcam. Dashcam. Nagmamaneho lang isang gabi si George Nava nang may napansin siyang kakaiba sa dashcam niya. Siya ay madalas na mag-post sa kanyang account para ipakita ang sitwasyon ng traffic sa lugar nila. However, sa pagkakataong ito, bukod sa tindi ng traffic ay isang kakilakilabot na pangitain ang nasaksihan niya. Ver algo de susto. Y en la cámara se ve a alguien sentado atrás. Oh, grabe naman yun. Yan ayoko eh, pagka nabiyahe ako ng gabi, yung titingin ako sa salamin, tapos makikita ko yung upuan ko, may nakasakay. Yan! Y pues no hay nadie. Traffic pa, Diyos ko. Y yo aquí en el carro cagándome. Ako ya iiwanan ko yung kotse ko. No me del susto, claramente. Nang mapatingin siya sa screen ng camera, nakita niya ang isang muka na nakaupo sa Matanda backseat ng kotse niya. Hindi lang pala siya nag-iisa nung gabi na yun. Kinilabutan Tila may ako. kung anong nilalang ang nakisabay pala sa kanya. Totoo man o hindi, kinilabutan ako. Dahil sa nakita niya ay talaga namang kinalabutan siya. Ang lalo pang nakakapagtaka nang ipakita niya ang laman ng sasakyan. Wala naman siyang ibang kasama. Maaari nga kayang may espiritong sumama sa biyahe niya nung gabing yun? Eee. Glitch ba to sa dashcam o isang paranormal phenomenon? Ikaw na ang magpasya. Creepy siya. Totoo man o hindi, creepy siya. Hindi nagalaw yung picture eh, no? Hindi yung nasa cam, hindi nagalaw eh. So, pwedeng peke, pero creepy pa rin.
The Bubble. Isang staff na nagtatrabaho sa ospital ang hindi makapaniwala sa nakikita nila. Habang nagtatrabaho sila, may napansin na lang silang bubble ang palipad-lipad sa hallway ng hospital. Para nga daw itong may isip na alam nito ang pupuntahan nito. At dito na nga nag-record ang isa sa kanila. Wait. Does it come back? Is it like a I don't know, it's like I said, it was starting down in the hallway. Damn near the cafeteria. Ang tagal naman yung pumutok. Usually pumuputok na kagad yan, di ba? That's so weird. But like Terry was saying, the interesting part is now you can see the airflow of the hospital. Yeah. Well, I mean, it bumped the ground. Oh my god, now it's running. It's running away from me. Hindi pa rin pumuputok, no? Could be. Like you almost want to grab it to see, but yeah. Okay, how you doing? Chase. Call an intruder alert. You see it? Oh my God, I wish I had that much time on my They've been going hands. half the hospital. It's still Holy going. cow. Hindi pa rin naputok. Shut up. Are you kidding me? Okay, that's weird. Uh-huh. Sure. I think so. Wait, that is so strange. Saka wala namang hangin. Bakit pumupunta dun? Oh, Oh, hindi pa rin naputok. Unfortunately, hindi ko matagpuan ang original post ng video kaya hindi ko makita kung saang hospital nangyari to. Pero sa video, makikita mo ang bubble na lumilipad sa hallway. Hindi mo nga makikita na dumikit ito sa pader ng gusali at tila may sinusundan itong direksyon. Para nga daw itong kinokontrol ng multo at para bang may gustong ipakita sa mga hospital staff. At one point, makikita mo pa nga ang pagliko ng bubble sa hallway. Kaya nga eh. Nagkataon nga lang ba to? At isa pang nakakapagtaka dito, sa tagal ng video ay hindi pumutok ang bubble. Kung ganoon, meron nga bang kaluluwa na nagmamanipula dito? May gusto nga bang ipakita ang nagpapagalaw ng bubble sa kanila at maaaring ito ba ay paraan ng kaluluwa para makahingi ng tulong sa kanila? O ito ay isang malaking weird coincidence lang na nabibigyan ng kahulugan ng mga staff sa hospital? Eerie laughter. Eerie laughter. Si Father Fiel ay isang spiritual leader at ginagamit niya ang iba't ibang social platforms para makapagbahagi at maipakalat ang salita ng Diyos. Ginagawa niya ang mga videos niya nang siya lamang mag-isa para mas makapag-focus siya sa mga mensaheng gusto niyang ipaabot sa mga viewers niya. From time to time, may mga followers din siya na nanghihingi ng birthday greetings sa kanya. At eto nga ang ginawa niya para sa isa sa mga listener niya na si Adrian. Ngunit sa video, may makikisali pala sa kanya. Oh my God. Hi Adrian, Father na to ha. happy birthday. Pinagpipray ko na sana palagi kang i-guide ni Lord at ibigay ni Lord lahat ng mga blessings na kailangan mo sa buhay. Magpakatatag ka palagi at huwag kang panghihinaan ng loob lalo na kapag tinatablan ka ng takot o may mga problema kang pinagdaraan. So, muli, Uy, kinalabutan ako doon sa boses at tawa. happy birthday sa'yo. Ipadala mo na lang yung Shanghai, pati yung spaghetti, pati yung pansit, no? Pati ng cake din, no? Sa address. I-PM mo na lang ako. Happy birthday. God bless. Strangely, matapos niyang sabihin na huwag kang panghinaan ng loob lalo na kapag tinatablan ka ng takot, bigla mo na lang maririnig ang boses ng babae na malapit sa mic na parang naglalaway at tumatawa as if tumak siya. Huwag kang panghihinaan ng loob lalo na kapag Ay, ganyan. tinatablan ka ng takot o may mga problema kang pinagdaraan. So, Grabe, sobrang creepy nun. Ayon sa nag-post ng video, kinonfirm niya kay Father Fiel na mag-isa lang siya nang gawin niya ang message at nang ipunto ng nakatanggap ng mensahe ang tungkol sa boses ay hindi na nga daw pinanood pa ito ng pare. Bukod doon, I don't think nasasadyain ni Father Fiel ang ganitong boses sa mensahe niya.
Hindi niya dadayain yan. O hindi kaya ipapatungan niya ng ibang boses ang video para takutin ang binibigyan niya ng mensahe. Hindi niya gagawin yun, di ba? Bad yun. Lalong-lalo na bilang isang spiritual leader. Kung ganoon, eto ba ang paraan ng mga masasamang espiritu para hamakin siya? Pero ano sa tingin niyo? Ikaw na ang humusga. Workshop. Ibinahagi ni Morgan ang kakaibang kaganapan sa workshop ng daddy niya isang gabi. Lagpas 12:00 na ng gabi yun, nang bigla na lang may nahagip ang CCTV camera. Yun o, may anino sa labas. Aninong puti. Pag kaya aninong puti, espiritu yan eh. Makikita mo na nakaangat ang isa sa mga pintuan ng workshop. Sa labas nito, makikita mo ang isang puting figura na sisilip-silip sa loob. Parang sinusubukan pa nga nitong makapasok ngunit hindi niya ito magawa, na parang may pumipigil sa figura. You can even see it reaching in, pero mabilis din itong bumabalik sa labas. Maririnig mo din ang aso sa background na nagre-react sa mysterious white figure. Kakaiba din ang characteristic nito na parang puting usok. You can clearly see the difference ng movement nito nang may dumaang lumilipad na insekto sa camera. Umabot ng 5 minuto ang buong video bago ito tuluyang nawala. But what do you think? Meron nga ba talagang entity na gustong pumasok sa workshop ng ama ni Morgan? Pero ba tayo pumasok? Eh, open na open naman. O may ibang paliwanag pa kayo sa nangyari? Trespassing daw kasi. Quick peek. Lately, may mga kakaibang bagay nga daw ang nangyayari sa loob ng apartment ni Lola. Hindi man niya dinetalye kung ano-ano ang mga ito. Pero dahil sa mga kaganapan sa apartment niya, ay napilitan siyang mag-install ng camera dito para tignan kung may nakakapasok na pala sa lugar niya nang hindi niya alam. At sa unang gabi pa nga lang matapos niyang ikabit ang camera, mag-aalas 12 ng madaling araw, bigla na lang may na-pick up ang sensor ng camera niya. Gagalaw yung camera dito. Nakita mo ba Ay, yun? hindi ko nakita. Kung hindi, let's watch it again. But this time, we will slow it down a little bit. Wow! May dumaan. Sa video, makikita mo ang isang puting anino na nakasilip sa pader ng hallway. Mabilis man ang pangyayari pero na-pick up pa din ito ng camera niya. Nang ma-activate ang sensor, mabilis itong nagtago at tumagos sa pader ng bahay. Intelligent being nga daw to at aware sa surroundings niya dahil sa pinakita nitong katangian. Ang nakita kaya ni Lola sa CCTV niya ay ang dahilan din ng mga kakaibang mga nagaganap sa apartment niya. Ano kaya ang dahilan kung bakit siya minumulto? Ang video ay ang huling post niya sa account niya. Pero sana mabigyan niya Hindi na nag-post, natakot niya. tayo ng update tungkol dito. Water slide. Yeah, water slide. Nagpunta ang poster sa isang resort para makapag-enjoy. Ngunit iba ang natagpuan niya. Sa videong ito, makikita Uy, creepy naman ito. niyo na dapat ay maging mapanuri sa mga lugar na pupuntahan ninyo at alamin kung ano ang history nito. Here we go, guys. We're going down the water slide. Ay! Gago Tulad ng niyo. dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. AI. Tingin ko AI. Pero nagulat ako. 8,
Isang araw, abala si Emily sa kanilang bahay at kalaunan ay gumawa din siya ng muffin para sa kanyang asawa. Habang nagbe-bake siya ay naging abala din siya sa pagtingin ng mga pictures na nakasabit sa dingding ng bahay nila. Ganda ng grass. Hanggang may napansin siyang isang detalye sa mga ito. So I'm just going about my day making my English muffin and I was looking at these pictures. I'm like, oh, we're so cute. Who is that? And who is that? Oo, ano? Like, do you see that? What? I'm so confused. I'm so confused. What in the world? May ibang ano yun, may ibang... How did these May ibang couple. people get into our photo? I'm like, this is crazy. Sa una, parang wala namang kakaiba sa picture nila. Ngunit nang ituro niya ang napansin niya, makikita mo na bukod sa kanilang dalawa ay may iba pang mukha ang rumihistro sa picture. Ito ay mukha ng isa pang couple na hindi niya kilala. Ayon kay Emily, wala namang ibang mukha ang picture na yon nang ipadevelop nila to. Kaya imposibleng double exposure nga daw ang nangyari. Bigla na lumitaw yan dyan. Ngunit ang paliwanag ng iba, maaaring yun ay nanggaling sa frame mismo. Binili nila Emily ang frame na ginamit nila dito sa isang thrift store. Ang posibleng nangyari nga daw ay dati itong photo na nakalagay sa frame na yon sa napakatagal na panahon at nagkaroon na ng image transfer sa salamin ng frame. Pero ano sa tingin mo? Is there something paranormal going on here kung paano bigla na lang nag-appear ang mukha ng ibang tao sa picture nila? O simpleng image transfer lang? Hindi yan paranormal. Oh. Dahil tama yung explain, parang image, transfer. So yun, subscribe nyo si Goosebump Top 5 kasi sobrang ganda ng mga video niya, di ba? Nakita nyo naman. So, pinanood lang natin yung mga hindi pa napapanood. Kasi yung iba napanood na natin eh. Oh. Kaya pinili ko na lang. So yun, subscribe nyo si Goosebump Top 5. Like, share, and subscribe lang dito sa video natin. Comment lang kayo dyan kahit murahin nyo ako. Okay lang yan, di ba? So thank you sa panonood at I love you all. Bye-bye.